Sa hapon ito mga kapatid, tulad ng ating mensahe sa buwan ito, buwan ng August, nagsimula tayo sa pagtakbo bilang isang mananampalataya. Tapos yung pangalawa, yung habang tumatakbo tayo bilang mananampalataya, tayo dinidisiplina ng Diyos. Yun yung natin. Itong pang-apat, naman ngayon, makikita natin dito yung dalawang uri ng bundok. Yung ang Mount Sinai at ang Mount Zion. At ang text natin sa hapon ito mga kapatid ay matatagpuan sa buko sa libro ng Hebreo, chapter 12, verses 18 to 29. At ang pinamagatan natin itong the mountain of fear and the mountain of joy. Yung may takot at may kagalakan. Yun, sa title pa lang alam na natin yung kaibahan, di ba? Kaya mas madali natin maunawaan itong ating mensahe sa hapon ito. At muli mga kapatid, inaan nyo itong lahat na tumayo para basahin natin ang ating text sa hapon ito. Ang paglapit niyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila. Ang bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trompeta at busis ng nagsasalita. At nang marinig nila ang busis na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila. Dahil hindi nila makayanan ang utos na ito. Ang sino mang pumapak sa bundok, kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tunay na kilakilabot ang tanawin iyon. Kaya maging si Moises ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Ngunit hindi ganito ang paglapit ninyo sa Panginoon, dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libo-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing ng mga pangalan ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuturing na matuwid ng Diyos, at ginawa niyang ganap. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduan ito ay pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan pangyayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na naaalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa parang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakatutupok. Tayo sa madaling manalangin, dakilang Diyos, aming Ama. Muli Ama, kami lubos-lubos na nagpapasalamat sa araw na ito, sa patuloy na proteksyon, lalong-lalo na aming buhay, Panginoon. Salamat sa mga challenges, sa mga blessing na aming natatanggap. Alam namin na galing lang sa ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, patuloy din po kami lumalapit, humihingi ng kapatawaran. Napatawarin mo kami sa mga kasalanan namin na gagawa. Lingid man o lingid. Lingid man o hayap, Panginoon, patawarin mo po kami. At sa hapon ito, Panginoon, inilalapit ko rin sa ang aking sarili na ikaw po ang magsasalita. Ang mga lalabas sa aking bibig ay tulungan mo na ikaw lamang galing sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, na sa amin na makikinig, buksan mo rin ang aming mga pusong isipan para maintindihan at may pamuhay ang mga ito sa aming buhay dito sa lupa. Panginoon, maraming salamat. Gayon din, Panginoon, mga kasama namin na hindi namin nakasama ngayon. O ano man yung pagpapalang tatanggap namin sa
Ito ang aming sinasama dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at sa patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ay, pwede na tayo po, mga kapatid. Kanina, sabi natin, papag-aralan natin ng dalawang bundok. Ano ba ang Mount Sinai? Ano ba yung Mount Sinai? Ano ba ang meron doon at ano ang nangyari? Yun yung unang natin, i-discuss natin. Ano ba ang Mount Sinai? Ang Mount Sinai, mga kapatid, ay babasahin natin yung Exodus. Alam natin yung Exodus, departure, yung pag-alis. Nung umalis ang mga Israelita galing sa Egypt, pupunta sa lupang pangako. Basahin po itong Exodus chapter 19, verses 1 to 25. Marami ito, pero dapat maintindihan natin kung ano itong Mount Sinai. Para makita natin yung kaibahan mamaya. Yung kaibahan ng Mount Sinai at Mount Zion. Yung the mountain of fear and the mountain of joy. Exodus chapter 19, verses 1 to 25. Kalmado na kayo kung magbabasa. Makinig lang kayo. Umalis ang mga Israelita sa Refidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng mundo, sila'y nagkampo. Ikatlong buwan ito, mula nang lisanin nila ang Egypto. Umakyat si Moses sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok ng Sinai at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita ng mga lahi ni Jacob. Nakita ninyo mismo kung anong ginawa ko sa mga Egyptyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin. Katulad ng pagdadala ng agila sa mga hinakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kaya gumawa si Moses muna sa bundok at pinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila, ang sinabi ng Panginoon, at sabay-sabay ang sumagot ang mga tao, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Moses sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moses, darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo. At nang lagi silang magtiwala sa iyo. At sinabi ni Moses sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila. Ngayon at bukas, kailangan labhan nila ang kanilang damit. Siguraduhin handa sila sa ikatlong araw. Dahil sa araw na iyon, ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai, nakitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok at kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao, sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalakad sa bundok. Ang sinamang lalakad sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin niya ito, babatuhin siya o kaya naman papanain. Walang kamay na hinipo sa kanya. Makakaakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal at tangguli. Bumaba si Moses sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at inilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moses sa kanila, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa ikatlong araw. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa. Kinamagahan ng ikatlong araw, umulog at umidlat at may makapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos dinala ni Moses sa labas ang kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ang usok ng bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa inyo ng apoy. Pumaitaas ang usok, kagaya ng usok ng nagliliyab na hurno at nayanig ang malakas ang bundok. At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moses at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog.
Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moses na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moses at sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na ilagay sa paligid ng bundok. Para tignan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko, kailangan maglinis ng kanilang mga sarili. Dahil kung hindi, paparusahan ko sila. Sinabi ni Moses sa Panginoon, paano kung aakyat ang mga tao sa bundok? Gayong binigyan ninyo kami ng babala na ituring namin banal ang bundok at sinabihan niyo kami lagyan ng tanda ang paligid ng bundok kung hanggang saan lamang kami tatayo. Sinabi sa kanila ng Panginoon, bumaba ka at dalhin si Aaron dito. Pero ang mga pari at mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin para sa hindi ko sila paparusahan. 25. Kaya bumaba si Moses at sinabi ng mga tao. At tutuloy natin yung sa 20:18 and 21. Nang marinig ng mga tao ang tunog at ang tunog ng trumpeta at ang makita nila ang kidlat at ang bundok ng usok, nanginig sila sa takot, tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moses, kayo na lang ang magsasalita sa amin at makinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamamatay kami. Kaya sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala. Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moses ay lumapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Okay. Sana naiintindihan natin mga kapatid yung istorya. Yan po ang Mount Sinai. Yan po ang Mount Sinai. Sa Exodus 20, hindi ko na rin binasa lahat. Dito na nausap ang Diyos nung ibinigay niya sa mga Israelita yung 10 utos. At dahil sa batas na ito, sila'y nagkaroon ng takot. Di ba yung istorya? Sila'y nagkaroon ng takot at nagmakaawa na huwag nang magsalita. Dahil hindi nila makayanan yung batas, yung utos, at baka sila'y mamamatay. At dito, papasok na tayo sa atong verse mga kapatid, sa Hebreo 18:21. Hebreo 18:21. 12:18-21. Ay basahin ko sa English. You have not come to the mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom and storm. To a trumpet blast to such a voice, speaking words that those who heard begged that no further words be spoken to them, because they could not bear what was commanded. If even an animal touches the mountain, it must be stoned by death. The sign was terrifying that Moses said, I am trembling with fire. Kukunin natin dito yung mga kapatid yung sinabing, you have not come. Ang tinutukoy dito mga kapatid, yung mga believers tayo. Dito makita ninyo yung kaibahan, yung contrast, yung pagkakaiba ng Old Covenant at sa New Covenant. Sa Mount Sinai, Old Covenant. Makita natin yung nature, yung kalikasan ng batas. Diba? Kung gaano ang pagtanggap ng mga Israelita. Yung nagliliyab na po, yan yung nandyan. Kadiliman, malakas na hangin. Di ba nakakatakot yung mga kapatid? Yung storm, yung tunog ng trumpeta, tapos narinig nila ang Diyos na nagsasalita tungkol sa 10 utos. Kaya ang ginawa nila, lumapit sila kay Moses, please Moses, please. Lumapit sila kay Moses at nagmakaawa na huwag nang magsalita ang Diyos dahil sila yung mamamatay. Dito pinapakita ng mayakda yung nature of the law, yung kalikasan ng batas na nakakatakot, yung harshness para sa kanila, yung kalupitan ng batas sa kanila. Pero sa atin, ito'y nagdideklara ngayon, nagdideklara sa akin, sa iyo, sa ating lahat, na nag-aaral o nakikinig ng salita ng Diyos. Kung gaano kaseryoso ang Diyos sa isyu ng kasalanan. Pero kung minsan nakakalimutan kasi natin, sinasabi natin sa ating sarili, hindi brother kasi, nasa kubinan na tayo ng grace. Di ba? Nasa kubinan na tayo ng grace. Tama yun. We are lying.
Di ba? Napakaganda yung para sa atin. Pero nakakalimutan natin yung Romans 6:23. Anong sinabi doon? For the wages of sin is death. Oo, we are in the covenant of grace, mga kapatid. Napakaganda yan. Pero dapat pa rin tayong maging mapagbantay sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Tatandaan natin, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Biblia, gusto niyang maintindihan natin yung old covenant na breaking the law is death. Ang sino man, for the wages of sin is death, breaking the law is death, kamatayan yung dulot niyan. Dahil ang batas, hindi ito nagbibigay sa atin ng kaisipan na the knowledge of salvation, hindi po. Kundi ang batas ay nagbibigay sa atin ng knowledge of sin. Yun yung kaibahan. Kaya sa ating modern tayo mga kapatid, maraming churches na pilit nilang kinukuha yung batas at ini-input nila sa loob ng simbahan. Pero hindi naman natin sinasabi mga kapatid na masama ang batas. Hindi natin sinasabi. Kailangan yun. At nakikita natin mamaya. Kasi sabi natin kanina, the law is all about sin and condemnation. Paghatol. Yan. Pero babasahin natin yung Romans 3:19, ganito ang sinasabi. Ngayon, alam natin na ang sinabi ng kautusan ay para sa mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang may dahilan ang sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananalig sa Diyos. Romans 7:7, ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Sapagkat kung walang kautusan, hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan. Halimbawa, kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang maging sakin. Hindi ko sana malaman na masama pala ang pagiging sakin. Romans 3:20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Kaya yung knowledge of sin, ano yung i-produce, ano yung maproduce nun sa ating buhay? Ano yung produce ito? That we need a Savior. Kailangan na natin ng tagapagligtas. Di ba? Pakinggan natin yung Galatians 3:23-25. Nung hindi pa dumating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo, binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ng kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. 24. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin. Kaya sinabi ko na hindi pala masama. Hindi masama. Naging tagapag-alaga pala natin ang kautusan hanggang sa dumating si Kristo para sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Kanya ay may tuturing tayong matuwid. At ngayon, may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Ang ganda, no? Makita natin yung pagkakaiba. In the law, sa batas, nakita natin na tayo ay makasalanan. Kaya ano dapat natin maging kaisipan? Di ba? Isang tanong yan sa atin. Ano dapat nakita natin makasalanan tayo? Ano ngayon dapat natin kaisipan? We go to Jesus. Di ba? We go to Jesus Christ. Lord, I'm lost. Makikita mo yung sarili mo. Halimbawa, tumatakbo yung buhay mo parang gulo eh. Ganyan, I'm lost, Lord. Yan. I need you. I need you, Lord. I need your forgiveness, Lord. Your grace, your mercy. Yan. Alam mo, maraming siguro ganun naging nangyari sa buhay natin. Dati magulong buhay natin. Sishaken yan. Pumunta tayo kay Kristo, naging maayos. Ganun yung pinapakita dito mga kapatid. Ito yung purpose ng batas sa ating buhay. Ngayon, tignan naman natin yung New Covenant. The New Covenant of Grace. Sabi natin kanina, sa Mount Sinai, kasalanan, condemnation, Mount Zion, walang condemnation kundi grasya.
biyaya. Verse 22. Basahin natin yung verse 22. Basahin ko sa English kasi dito ako nag-prepare. 12:22. Sabi dito, "But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly." In the Mount Sinai, kadiliman, nagliliyab na apoy, nakakatakot at paghatol. Ang Mount Zion, yung kubinan. Ito kasing Zion, in a wider sense, na yung mas malawak na kahulugan. The term Zion is also used. Tagalog ka, English na. Is also used for the entire land of Israel. At sakop nito ang Jerusalem. Ulitin ko sa Tagalog. Ngunit hindi ganito ang paglapit ninyo sa Panginoon, dahil ang nilapitan ninyo ay ang mundo ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Diba? Siguro napakaganda. Kahit bahal yung paglapit nila, kanina sa Mount Zion, hindi sila makalapit. Dahil nandun yung kadiliman. Dito, yung grasya ng Diyos. Verse 23, "To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect." To the church of the firstborn. Sinong panganay dito, mga kapatid? Lahat ang panganay no? Ako lang lahat ang panganay no? Okay. Pero hindi yung gano'n ang tinutukoy dito ng firstborn. Hindi yun. Yun yung firstborn na ikaw yung panganay. Dito no? Sa paningin ng Diyos, tayo yung panganay. Bakit, mga kapatid? Sabi dito, whose names are enrolled. Sa ibang salin, enrolled. Naka-enroll na lang yung mga pangalan natin sa langit. In the Old Testament, yung firstborn, yung panganay, is the one who inherit the father's property, yung tagapagmana. Yan siya yung tulad sa England, yung prince, yung prinsipe, siya yung kukuha sa kayamanan, power ng kanilang tatay. At naging panganay din tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Yung inaaring ganap na niya tayo, sabi ng ating Panginoon, "It is finished." At lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat. Under the new covenant, yung ginawa ni Kristo, bigyan natin ng pagpapahalaga, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa gawain spiritual. Sa Mount Sinai, hindi sila makalapit dahil hinarangan nila ang posisyong bundok. Hinarangan nila yan para hindi sila makalapit. Kung sila yung lalapit, sila yung mamamatay. Pero dito sa Mount Zion, anong sabi? Text to nung Ebesin, "Come to me. Come to me, you are weary, heavy laden, and I will give you rest." Yun yung kaibahan. Doon hindi sila makalapit, pero dito lumapit kayo. Dito tinatago sila doon eh. Dyan lang kayo. Pero dito lumapit kayo. Yan yung Mount Zion. Verse 24, 25, 26, 7, 5 pa. "To Jesus, the mediator of new covenant, into the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel." Kunin natin dito yung blood of Abel, yung dugo ni Abel. Pero dito mga kapatid, hindi sinasabi dito yung dugo ni Abel nung sinaksak ni Cain si Abel. Hindi yun. It refers to sacrifice na ginawa niya. Kasi tinanggap ng Diyos yung dugo ng hayop, yung hayop na inialay ni Abel kaysa kay Cain. At dito, kukunin natin mga kapatid yung salitang tinanggap. Dito sa New Covenant, the sprinkled blood. Di ba mas maganda? Ano yung sprinkled blood? Dito, sinasabi nyo. The blood of our Lord Jesus Christ. Di ba mas maganda yun?
Ano masama yung blood ni Abel, blood ni Jesus? Doon, acceptance lang mga kapatid. The blood of Abel, acceptance. Yun lang ang nangyari. In our Lord Jesus Christ, forgiveness. Diba? Ang laki na naman yung difference. Acceptance at tinanggap lang. Pero kay Kristo, forgiveness. Kapatawaran. Hindi condemnation, hindi hatol, kundi meron na tayong free access to God in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya pag nananalangin tayo, diba? Idinudulog natin ito, Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Yun yung mga kapatid. Verse 25. Dito naman, makikita natin dito yung warning. Sabi dito, 25. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Tama bang tanggihan ng Diyos? Ang mga tao na hindi nakinig sa mga propeta dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Kung babasahin natin yung Hebreo 3:17-18, yung mga hindi sumunod at nakinig sa Diyos na matay silang lahat doon. Kaya sino may gusto nun? Di ba dapat tayong sumunod at pakinggan ang salita ng Diyos? Yung mga sumunod, sila'y namatay. Tuloy natin. Paano kaya tayo nakaliligtas kung hindi natin pakikinggan ang mga salita mula sa langit? Paano? Ano yung dapat natin gawin? Hindi naman natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Di ba? Sino ba mapagliligtas sarili sa atin sa Diyos? Wala. Sa ating mga asawa, pwede. Kung nagkasala ka, mamlansala, 3 araw, napatawad ka na. Pero sa Diyos, hindi ganoon. Dito makikita natin na walang ibang paraan, mga kapatid. Ipinapakita na walang ibang paraan ang kaligtasan. Kundi kay Jesus lamang. Kasi sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan na katotohanan at ang buhay. Wala nang iba. Kaya kung minsan, huwag natin sabihin sa sarili na, I did this. Ginawa ko to, ako eh. Ako may gawa yan eh. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by your works, so that no one can boast. Ephesians 2:8-9. Naligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi yung ginawa at gagawin pa natin. Ang tanong, tinanggap pa natin, mga kapatid. Last 10 minutes. Verse 26. Yumanig noon ang lupa ng magsalita ng Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan pangyayanin ang mundo. Pati na rin ang langit. Oh. Napakahirap mga kapatid. Ipinapakita ng Book of Hebrew dito, yung Old Testament, doon sa mga Haggai 2:6-9. Isulat nyo na lang. Dito, pinapakita o kinukonekta ng mayakda na yung unang pagyanig ay nung ibinigay ng Diyos ang batas sa mga Israelita sa bundok ng Sinai. Diba? Pero yung yanig dito mga kapatid, hindi yung manalindol. Hindi yun. May challenges ka. May problema ka ba yan? Sino may problema yan? Wala. Okay, maganda. Nasa, pag niyayayag ka, yan, yung mga challenges, yung mga kasalanan, yung mga ako, yun yung sinasabi niyayayag dito. Ako, nayanig ang bakansa ko dahil hindi ako nakabakansa. Hindi ako nakabakansa eh. Dahil sa silindi sa daliri ko. Yung mga ganon. Para makita lang natin, yung yanig na sinasabi dito, hindi yung lindol. Verse 27, ang katagang minsan pa ay nagpapaliwanag na alisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Dito naman mga kapatid, yung all creation, buhay man o patay, dahil pagdating ng Diyos, siya ay maging judge of all. Yung pagbalik niya, tatanggalin niya yung mga nayayanig. At ang matitira, yung mga hindi nayayanig na bagong nilalang.
na nasa kay Kristo upang kaari niya. Tatanggalin niya yung mga tao. Ano lang? Tulad nung Sunday school natin, pagbalik niya, tatanggalin niya yung mga tao na hindi kumilala sa kanya. At ang matitira, yung mga kumilala sa kanya, yung mga tao sinasabi dito na hindi nayayanig. Pero yung mga hindi kumilala, yung mga nayayanig darating ng panahon. Ganyan ang mangyayari. Ang tanong, ano ba tayo? Ano ba tayo sa ating Panginoong Kristo? Di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, all things have become new. So whoever is in Christ is a new creation. Kaya mga kapatid, hindi tayo iniligtas. Hindi tayo iniligtas ng Diyos na hanggang doon na lang. Meron din hinihingi ang Diyos, ang Panginoon sa atin bilang kasapi sa kingdom na hindi nayayanig. At dito na tayo magtatapos. Verse 28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Diba? Ang sarap. Alam mo sa sarili mo na kasama ka na sa kaharian na hindi nayayanig. Kaya sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Kunin natin yung kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Yung magpasalamat. Paano tayo magpapasalamat sa Diyos, mga kapatid? Tuloy natin. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Ang tanong naman, paano natin sambahin sa paraang kalugod-lugod at may takot at may paggalang? Paano? Dito meron na namang pinapakita at hinihingi ng Diyos sa atin na pagsamba. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaunahan tayo ng Diyos, ibigay natin sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Yung pala mga kapatid. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. At ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Romans 12:1-2. Meron tayong personal giving sacrifice sa ating Panginoon. May takot at paggalang sa Kanya. Minsan kasi natin mga kapatid, isipin natin ito. Ano ba naman yung Sunday service? Ipagkaloob mo sa Panginoon. Ano ba naman yung every Thursday, 1 hour devotion? Diba? Ano ba naman yung basahin mo ang salita ng Diyos? Kesa naman nag-Facebook ka, mga K-dramas, yung mga maaalala mo kaya. Kung minsan baka maaalala mo pa yung ex ng asawa mo, iba pa yung kaisiwan, di ba? Ibig na ganun na lang yung gawin natin. Ibig na ako, naiiyak ka na dahil lang sila napanood mo. K-drama lang yun. Pwede mo namang isaksak yung mag-headset ka sa yung pakinggan mo na lang yung salita ng Diyos. Parang pag nagsasalita ko, ang gandang pakinggan. Parang drama. Yun na lang. Di ba? Kesa naman mga si Talisay. Pero tatandaan natin mga kapatid sa ating pagtatapos na verse 29. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na natuto. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.